Sama-sama po nating kilalanin ang presensya ng banal na Santatlo sa ating piling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay araw ng Biyernes sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa ating buhay. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinapangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawagin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng mga taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon namin kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil nahulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumas sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasansandatahan ay nagbabantay sa kanyang buhay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon naman po, Father. Judging a person does not define who they are, but it defines who you are. Mga minamahal na mga kapatid, nabiktima na po ba kayo ng tsismis?
Nabiktima na po ba kayo ng mga sabi-sabi? Nabiktima na ba kayo ng mga fake news? Ang ating Panginoon kasi, oo, naranasan niya ang mga bagay na ito. Sa ating mabuting balitang napakinggan ngayong araw na ito, inilarawan sa atin ang tagpo na kung saan inakusahan at pinaratangan ng mali ang ating Panginoong Hesus ng mga Pariseyo. Ito ay kanilang ginawa upang ano? Upang sirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang mabuting reputasyon. Sinabi nila, pinalalayas niya ang mga demonyo sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Pero anong naging tugon ng ating Panginoong Hesus sa mga paratang na ito? Nagalit ba siya? Nagwala ba siya? Ang kanyang tugon ay ganito: mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati at mag-iiba roon ang mga sambayanan. Ngayon, kung magkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Obvious naman na mabutit maganda ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At alam naman natin ang gawi ni Satanas, ang gawi ng demonyo. Ito'y palaging mali at masama. Papaanong mangyayari na ang isang mabuting gawa ay magiging masama? Lalo tigit ang ating Panginoong Hesus ang kumilos nito. Mga minamahal na mga kapatid, sa tagpong ito, pinatutunayan lamang ng ating Panginoong Hesus na mali ang paratang sa Kanya. At mas binibigyang diin niya ang kapangyarihan ng Diyos na palaging sumasa Kanya. Ang tanong ay ito: ano ang aral na itinuturo sa atin ngayon ng ating mabuting balitang napakinggan? Mga kapatid, tunay at totoo po sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus, maari po tayong paratangan ng mali laban sa atin. Kahit mabuti naman ang ginagawa natin, kahit maganda naman ang ginagawa natin, kahit maayos naman ang ipinakikita natin sa ating kapwa, may mga pagkakataon talaga, dahil ito'y naging sistema nila, ay maghahanap ng mali o kapintasan sa atin upang tayo'y bumagsak o masira. Totoo, maari po tayong kainggitan, maari po tayong kagalitan, maari po tayong husgahan. At hindi lamang dito sa simbahan, kundi sa iba't ibang mga gawain natin sa araw-araw. Sa paaralan, sa inyong pinagtatrabahuhan, sa maraming mga lugar na ating ginagalawan. Mga kapatid, maaari tayong hindi maintindihan ng mga taong nakapalilan kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay na may kabanalan. At kapag sumasa atin ang presensya ng Diyos, nakakasigurado po tayo, kahit anumang chismis, anumang maling paratang, anumang paninira, lahat ng yan ay baliwala, sapagkat alam natin, nasa panig natin palagi ang Diyos. Nasa panig natin ang Diyos. Siya mismo ang bahala sa atin, siya mismo ang tutulong sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong araw po na ito, hamon para rin sa ating lahat bilang mga mabubuting Kristiyano, na iwasan po natin ang mga ugaling naninira at nagpapabagsak sa dignidad ng ating kapwa. Lalo tigit wala naman po itong mga katotohanan. Iwasan po natin ang pagchichismis at ang mga sabi-sabi, dala lamang ng pagkainggit o pagkapuot sa ating kapwa. Hindi po ito ang tunay na kulay ng pagiging isang Katolikong Kristiyano. At tatandaan po natin, sa mga ganitong gawi, sumasalamin ito sa masama, na ang pinagmumulan ng masama ay walang iba kung hindi ang demonyo. Ang pagtawag sa atin ngayon, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ay ipahayag si Jesus sa ating buhay. Paano maipapahayag? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disposisyon na dapat siya ang naghahari at namamayani sa ating pag-iral.
Pagsumikapan nating mamayani palagi si Jesus, ang presensya ni Jesus sa ating buhay, anuman ang sitwasyon, anuman ang pagkakataon, sapagkat ito ang ugali ng isang Kristiyano at ito ang tunay na maglalapit sa ating sa Kanya patungo sa Kanyang ipinangakong lugar, patungong sa Kanyang ipinangakong estado sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, paulit-ulit kong nababanggit ito, sa bawat pagtuturo natin ng mali sa ating kapwa, tatlong daliri palagi ang nakabalik sa ating patururin. Kaya nga sa halip na maghanap ng mali, subukan nating maghanap ng mabuti at maganda. At higit sa lahat, papaghariin natin ang presensya ng Diyos, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Kanya. Tandaan at lagi nating isabuhay, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, judging a person does not define who they are, but it defines always of who you are. Amen. Natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan, lumapit tayo sa Ama ng may pananalig, dala ang ating idinadalangin mithiin. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin ngayon ang ating mga natatanging panalangin. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sumasampalatayang bayan, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas ng way sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng dakila at mapagmahal na Diyos Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, simula na ng ating misyon. Salamat sa Diyos.